Nalangin muna saglit. Aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at ng lupa, lumalapit po kami sa iyo sa mga oras na ito, kaming magkakapatid at lubos na nagpapasalamat sa kami ay iningatan mo at pinagpala mo kami sa iba't ibang kaparaanan sa buong maghapong ito. Salamat sa pag-iingat mo maging sa aming mga mahal sa buhay. Salamat kami ay nakapaghanap buhay, kami ay mga nakagawa ng aming mga tungkulin sa araw na ito. Maraming salamat Lord for sustaining us. At salamat po sapagkat sa oras na ito ay muli may pagkakataon na naman kami na kami ay magsama-sama upang umawit sa iyo, sumamba sa iyo, matuto sa aming mga discussion at matuto sa iyong mga salita. Kaya't muli po hinihiling namin, aming Ama, na tulungan mo kami sa mga oras na ito, sa bahaging ito ng aming gawain. Tulungan mo po ako, O Diyos, ang iyong lingkod na tagapaghatid mo ng iyong mensahe. At ganoon din po ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa gabing ito. Pagpalain mo po ang bawat tahanan na nire-represent ng bawat isa sa amin at nawa, O Diyos, ay kalugdan mo po ang mga ganitong pagtitipon na aming ginagawa kahit ito po ay via Zoom lamang. Lord, again, we thank you so much for the privilege that you have given us tonight. And to you, we give all the glory, all the honor, and all the praises in Yeshua's name. Amen. Share ko po sa inyo ang aking screen at tayo ay nasa Matthew chapter 17 pa rin po at ito ang tatlong bahagi na at sa gabi pong ito ay tatalakayin natin ang natitirang apat na verses plus meron po akong i-share na ilang verses sa 1 Corinthians chapter 9 na meron pong kaugnayan sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Well, ito pong last part ng chapter 17 ay sa tingin ko po madali siyang unawain, hindi siya ganoon ka-technical, hindi katulad po nung Transfiguration. Ito pong last 4 verses ng chapter 17 ay madali po siyang intindihin at very practical. At ito ay naglalaman ng napakagagandang mga principles na ituturo sa atin ng Panginoong Diyos sa gabing ito. Simulan po natin sa verse 24. Ang sabi po diyan, when they came to Capernaum, the collectors of the half shekel came to Kepha and said, "Doesn't your rabbi pay the temple tax?" So, maliwanag po, meron ditong tax collector at nilapitan si Peter at siya po ay inusisa nung tax collector na ito. At ang tanong sa kanya, does your rabbi, referring kay Jesus Christ, siya ba ay nagbabayad ng temple tax? So, nung kapanahunan po nila sa Jerusalem, meron pong temple tax na tinatawag bukod pa doon sa tax na sinisingil sa kanila ng Rome. Kasi during this time, sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Rome. At meron pong taxation system na sarili ang Rome. Meron ding taxation system ang temple. Yung temple na tinutukoy po dito is yung templo ng mga Hudyo. Ito pong temple tax na ito ay hindi siya mandatory. Siya po ay voluntary. At inaasahan na ang lahat ng Hudyo isang beses sa isang taon ay magkakaloob po ng tinatawag na temple tax. At yung temple tax na ito na pinagkakaloob nila, ibinibigay nila voluntary, ginagamit po ito para dun sa operation ng kanilang templo at ginagamit din ito para dun sa pangangailangan ng mga
taong nangangailangan ng financial help, nangangailangan ng tulong. Sa original Bible po ay wala hong nakalagay na temple tax. So nung isinalin na ito sa English ay nilagyan na nila ng temple tax. Oh. So bakit nung isinalin sa English ay nagkaroon ng temple tax? Nagkaroon na nung word na temple tax. Bakit to? Kasi ang reference noon is yung pong half shekel. Sa ibang translation, ang ginamit po doon ay 2 drachma, which is the Roman currency. Dito po yung half shekel is the Jewish currency. Kumbaga sa atin peso, sa kanila shekel. Now, noon po ang standard na ibinibigay nila sa temple tax nila ay half shekel. Kaya nung isinalin na ito sa English, yung nagsalin po nito ay nilagyan na siya ng temple tax kasi nga yung ang reference diyan ay yung half shekel. Kasi nga ang mga tao noon once a year voluntarily nagbibigay sila ng half shekel at yung half shekel na yon ay yun ang halagang ibinibigay nila para dun sa temple tax. Kaya kung dun sa original manuscript walang temple tax, nung isinalin na sa English ay nilagyan na ng word ng temple tax kasi nga ang naging reference doon is yung half shekel kasi yung mga Hudyo half shekel ang binibigay nila once a year at yun ay dedicated lang para sa temple tax. Okay? Now, ang tanong nung tax collector ay kung si Jesus Christ ba, tinatanong niya si Peter, kung si Jesus Christ ba ay nagbabayad ng temple tax. Bakit ito malaking issue ito? Kahit na ito ay voluntary. Bagamat ito po ay legal, no? Ito ay pinapayagan ng batas. Pero kahit ito ay pinapayagan ng batas, ito po ay hindi sapilitan, hindi ito puwersahan. Ito ay voluntary. So ibig sabihin si Jesus Christ, pwede siyang magbigay, pwedeng hindi siya magbigay. Pero bakit parang malaking issue dun sa tax collector kung si Jesus Christ bilang rabbi nila Peter ay nagbabayad ba ng kanyang temple tax? At bakit ito malaking issue rin ito para sa mga disciples? Kasi po kung kaya tinawag niya dito si Jesus Christ rabbi kasi kapag ikaw ay rabbi, may mga followers ka. Kung ano yung ginagawa ng kung ano yung ginagawa ng rabbi, ng pinaka-leader, automatic yun din ang susundin ng mga disciples. Kaya kapag si Jesus Christ ay hindi nagbibigay ng temple tax, automatic yon. Yung mga disciples, hindi rin sila nagbibigay. Kaya yung tax collector dito, ang tinanong niya kung si Jesus Christ ba ay nagbabayad ng temple tax. Hindi niya tinanong dito, ikaw ba Peter nagbabayad ng temple tax mo? Or yung ibang disciples? Hindi po yun ang tinanong niya. Ang tinanong niya si Jesus Christ. Kasi kapag sinabi ni Peter na si Jesus Christ ay hindi nagbabayad ng temple tax, automatic yun. Ang interpretation doon, lahat ng disciples ni Jesus Christ hindi nagbabayad ng temple tax. Bakit malaking issue yun? Voluntary naman. Kasi po, during their time, ang pag hindi ka nagbibigay ng temple tax, no? Ang interpretation nila doon, you are not a member of the temple. And if you are not a member of the temple, you are not a member of the kingdom of God. So, ganun ho ang ano nila doon, ganun ang interpretation nila yon. Kaya kung ang sinagot ni Peter dito ay hindi nagbabayad si Jesus Christ ng kanyang temple tax, so una, ang magiging interpretation ng tax collector, lahat ng disciples ni Jesus Christ,
hindi nagbabayad ng temple tax dahil ang sinusundan nila ay yung leader nila, si Jesus Christ. At kung si Jesus Christ at yung kanyang mga disciples hindi nagbabayad ng temple tax, then ibig sabihin, hindi nila ginagampanan ang tungkulin nila doon sa kanilang templo. At kung hindi nila ginaganap yung tungkulin nila doon sa kanilang templo, then they don't belong to the kingdom of God. No? So, kaya kung ang sinagot ni Peter dito ay hindi, then ang magiging interpretation ng tax collector, si Jesus Christ at yung kanyang mga disciples hindi member ng kingdom of God, no? Can you imagine that? Yun ang magiging interpretation nila kay Jesus Christ. Pero sumagot si Peter, sabi ni Peter, of course he does. Sabi ni Kepa, no, ni Peter. So ibig sabihin, walang pasubali, walang pag-aalinlangan na sinabi ni Peter na si Jesus Christ nagbabayad ng tax, ng temple tax. So, kaya ngayon, automatic yun. Ibig sabihin, si Peter and the rest of the disciples, lahat sila tumutupad sa kanilang obligasyon. At dahil tumutupad sila dun sa obligasyon nila sa pagbabayad ng temple tax, then ibig sabihin, sila ay member ng kingdom of God. So pagkatapos po nun, so sinagot ni Peter, of course he does. No? When he arrived home, Yeshua spoke first. Shimon or si Peter, no? What's your opinion? Kaya dito makikita natin kung nasaan si Jesus Christ eh. Siya ay nasa bahay ni Peter. Sabi diyan, when he arrived home, no? Si Peter, when he arrived home, Yeshua spoke first. So nandoon si Jesus Christ sa bahay ni Peter. Sabi niya, what's your opinion? Ito yung tanong ni Jesus Christ sa kanya, kay Peter. The kings of the earth, from whom do they collect duties and taxes? From their sons or from others? Litin po natin yung tanong, no? Tinatanong ni Jesus Christ dito yung opinion ni Peter. The kings of the earth, no? Yung mga hari sa mga bansa-bansa. From whom do they collect duties and taxes? From their sons or from others? So, yung ba mga hari, kinokolektahan nila ng tax yung kanilang mga anak o kinokolektahan nila ng tax yung hindi member ng family nila? So, yun po yung tanong ni Jesus kay dito kay Peter. Anong opinion mo doon? No? Tingnan nun natin kung anong naging sagot ni Peter. Verse 26. From others, he answered. So, ibig sabihin, para kay Peter, yung mga hari ng mga iba-ibang ng mga kingdom, no? Yung mga iba-ibang bansa-bansa, exempted sa tax yung mga anak at yung mga kamag-anak. Kaya ang kinukolektahan lang ng hari ay yung hindi niya kapamilya. Yun po yung sagot ni Peter dito eh, from others. Sa madaling salita, kung ikaw ay anak ng hari ng isang bayan, exempted ka sa tax. Or kung ikaw ay kapamilya, kamag-anak, exempted ka sa tax. So ang nagbabayad ng tax, yung hindi mga kamag-anak, hindi anak, hindi kapamilya nung hari, yung ibang tao. So yun po ang naging sagot ni Peter. Then said Yeshua, the sons are exempt. Okay, so niliwanag pa ni Jesus Christ. So yung mga anak, exempted sa tax. Now, bakit to ganito ang ano ni Jesus Christ? So, kasi ang Panginoong Hesukristo, alam natin siya po ay alam niya na siya ay hari, no? At ang bayang Israel ay mga anak niya, kumbaga sila ay nasasakop ng kaharian ng Diyos, no? So si Jesus Christ as king, si Jesus Christ as king, so kung siya ay king of the kingdom of God, di ba? Si Jesus Christ is the king of the kingdom of God. So kung siya ay hari, lahat ng anak niya ay exempted sa tax. So ibig sabihin,
hindi sila dapat magbayad doon sa temple tax. Exempted sila. Kasi yung mga hari, yung anak nila, exempted sa tax eh. Hindi pwedeng, hindi kailangang magbayad ng tax eh. Yung mga kamag-anak ng hari ng mga bayan-bayan, hindi kailangang magbayad ng tax eh. So, si Jesus Christ bilang hari, bilang siya ang king of the kingdom of God, so lahat ng mga kamag-anak niya exempted sa tax. So, lumalabas ngayon po, kahit hindi magbayad ng temple tax yung mga disciples niya, o siya naman bilang hari, exempted din siya sa tax, so wala silang kumbaga walang binabiolate. Wala silang pananagutan, no? Parang yung mga anak ng mga hari na exempted sila sa tax. So yung mga disciples ni Jesus Christ bilang kumbaga po quote unquote kamag-anak ni Jesus Christ, exempted din sila sa tax. Ngayon, tingnan ho natin. Now, since tayo po ng mga mananampalataya, tayo mga Gentiles, nanampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, ang sabi po ng Bible, tayo ay grafted na into the family of God. So lumalabas po tayo ay mga spiritual Jew. So kung tayo po ay nanampalataya, nagtiwala at naniwala sa Panginoong Jesucristo, tayo po ay sabihin na natin kamag-anak na tayo ni Jesus Christ. So kung si Jesus Christ po ay King of the Kingdom of God, then tayo po ngayon ay hindi na rin kailangang magbayad ng tax. Alam niyo po, ito pong mga talatang ito, marami po ang gumamit niyan para suportahan yung pong doktrina na hindi na tayo kailangang magbayad ng ating tithes, kumbaga. Dahil ho dyan, kasi exempted na tayo dahil tayo'y mga anak ng hari. No? Pero kung sa verse 26 ho natapos yung usapan, okay na sana eh. Kaya lang may verse 27 ho eh. Anong sabi sa verse 27? But to avoid offending them, sabi ni Jesus Christ. But to avoid offending them. Sino po yung ayaw niyang ma-offend? Yung pong mga religious leaders doon sa templo. Yung mga priest, yung mga Pharisees, yung mga tax collectors. Kahit alam ni Jesus Christ na laganap ang korupsyon sa templo. Ito ang sinabi niya. But to avoid offending them. So ayaw niyang ma-offend yung mga priest, yung mga tax collectors, yung mga Sadducees. Ayaw niyang ma-offend sila. Kaya sabi niya kay Peter, Peter, go to the lake. Throw out a line. So parang kumbaga po pinamimingwit ni Jesus Christ si Peter. And take the first fish you catch. Open its mouth and you will find a shekel. Take it and give it to them for me and for you. So, kaya may pinapupunta si Peter doon sa lake, mamingwit ka, ang unang isdang mahuhuli mo, buksan ang bibig, meron siyang shekel sa kanyang bibig, kunin mo yon at ibayad mo doon sa temple tax para sa iyo at saka para sa akin. Kasi ano po ito eh, 1 shekel, magiging tigwa 1/2 sila kasi 1/2 shekel lang naman ang requirement para doon sa temple tax. Kaya sabi ni Jesus Christ, take it and give it to them for me and for you. So bayad na tayo sa temple tax natin. So, ang kahit na ang patakaran, kahit na po ang patakaran nung time nila na yon, kapag ikaw ay anak ng hari, kamag-anak ng hari, exempted ka sa tax, no? At para kay Jesus Christ, siya bilang hari, lahat ng disciples niya, considered kamag-anak niya, kumbaga, exempted na dapat sa tax. Pati siya, exempted na dapat siya sa tax. Pero, sabi ni Jesus Christ, hindi. Bayaran mo yung tax natin. Yung temple tax natin. Bakit pinababayaran ni Jesus Christ? Kasi ayaw niyang ma-offend yung mga taong nandun sa templo. Yung mga priests, yung mga Sadducees, yung mga scribes, yung mga Pharisees,
Ayaw niyang ma-offend kahit na doon sa panahon niyang yon, itong mga taong ito ay corrupt. So, kaya kung ilalagay po natin mga kapatid, no, ilagay natin sa gobyerno natin. Marami po mga tao ayaw magbayad ng tamang tax eh. Kasi ang katwiran nila, puro corrupt naman yung mga opisyal na yan, nanakawin lang nila yan eh. Ibubulsa lang nila yan eh. Di ba? So, ganun din ang nangyayari dito eh. Sa templo, yung mga opisyal doon, yung pong temple tax na yan, imbis na gamitin para sa pag-operation ng kanilang temple at itulong sa mga nangangailangan, ibinubulsa po nila yan. Ang daming corrupt doon sa templo. Pero ganun pa man, sabi ni Jesus Christ, para wag natin silang ma-offend. No? Pumunta ka doon sa lawa, mamingwit ka, ang unang isdang kakagat, ang unang isdang mahuhuli mo, buksan mo yung bibig, meron kang makukuhang shekel doon. Ibayad mo para sa atin dalawa. So ano po makikita natin dito? Number one, mga kapatid. Si Jesus Christ mismo, ayaw niyang maka-offend. Kahit na yung mga tao ay corrupt. No? So, gusto niya lumagay siya sa tama. Kung ano ang tama, yun ang kanyang gagawin. Ayaw niyang ma-offend ang kanyang kapitbahay, ayaw niyang ma-offend ang kanyang kaopisina, kumbaga, ayaw niyang ma-offend yung mga nanunungkulan. So, regardless kung sila ay corrupt or hindi, ayaw ni Jesus Christ na maka-offend sa kanila. Okay? Yung po unang-una. Pangalawa, makikita natin, si Jesus Christ ay siya ang nagbigay ng himala kung saan kukuha ng pambayad dun sa tax. So ibig sabihin po, may pangangailangan, may babayaran. Nung time na yon, I suppose, walang kapera-pera si Peter. Kasi kung may pera si Peter sa bulsa, di ba? Ito na lang, meron akong 1 shekel dito, babayad ko doon, hati tayo. No? Sabihin, walang pera si Peter noong mga oras na ito. And presumably, si Jesus Christ wala rin pera sa bulsa niya. Kaya sa oras ng kawalan, maaasahan natin na ang Diyos ay gagawa ng kaparaanan para ma-provide ang ating pangangailangan. So kaya ito po ay isang miracle na masasabi natin. Hindi po ito figurative. Ito po ay literal na nangyari. Pumunta si Peter doon sa lake na mingwit. At ang una niyang nahuling isda, Miss Shekel. Meron pong pera sa bibig. So it's a miracle. So ang makikita natin dito, si Jesus Christ ay ayaw niya maka-offend. No? Regardless kung corrupt yan or hindi, kung tapat yan sa paglilingkod niya or hindi, ayaw niya maka-offend. So, gusto niyang tuparin yung kanyang obligasyon kahit na pwedeng hindi siya magbayad kasi unang-una voluntary din ang pagbabayad doon eh. Hindi po pwersahan yun eh. Pangalawa, considering na siya ay hari, lalong exempted siya sa kanyang pagbabayad ng tax doon sa temple. Since yung mga yung kanyang mga disciples ay kamag-anak niya dumalabas kasi mga disciples niya, pwede ring hindi sila magbayad ng kanilang tax. Ganun pa man, si Jesus Christ nagbayad, no? Para wag siyang maka-offend. At ipinakita niya na siya ang gagawa ng kaparaanan sa oras ng iyong kagipitan, sa oras ng iyong pangangailangan. Meron at merong paraan ang Diyos, no? So sabi niya, take it and give it to them for me and for you. Maliwanag 'yon para sa kanya at para kay Peter. Bayad na tayo sa temple tax natin para sa taon na ito. Kasi once a year lang ho nila ginagawa 'yon eh. Yung pagbibigay ng 1/2 shekel eh. Meron pa rin hindi nagbibigay doon, no? Meron pa rin hindi nagbabayad ng kanilang temple tax. So, mga kapatid, what principle can we learn? Ibig sabihin po dito, hindi natin pwedeng baliwalain ang kapwa natin, no? Na pabayaan mo sila, kung ma-open sila, ma-open, wala akong pakialam sa kanila. Hindi ho po pwede pala 'yon. No? Iingatan pala natin yung maka-offend tayo ng ating
mga kamag-anak, ng ating mga kasamahan sa bahay, yung pong mga kapitbahay natin, yung kaopisina natin, yung pong na kasama natin sa simbahan. So, dapat pala kung ito ang susundin natin at titingnan natin yung principle ng Panginoong Hesus, dapat wag tayong maka-offend. Wag nating ma-offend yung kapwa natin, no? Now, hindi naman po ibig sabihin yan para hindi natin sila ma-offend ay lagi tayong kukumporme sa kanila. So ibig sabihin po, kung yun ay labag na, no, sa utos ng Diyos, hindi na po nating pwedeng labagin yun. Hindi natin pwedeng sabihin na di bale lalabagin ko ang utos ng Diyos para wag lang ma-offend yung kapwa ko. Hindi po. Mas mangingibabaw ang pagsunod sa batas ng Diyos kesa po doon sa na wag kang maka-offend. No? Now, kung sa iyong pagsunod sa salita ng Diyos, kung sa utos ng Diyos na o-offend yung kapwa mo, mas mangingibabaw po yung pagsunod sa Diyos. Okay? So, ibig sabihin po, hanggat maaari ay wag tayong maka-offend ng kapwa natin, but at the same time, hindi tayo dapat mag-violate ng salita ng Diyos. Now, tingnan nun natin. Alam niyo po ba na ito ay struggle ni Pablo ito? Naging struggle ni Pablo ito, no? Na wag siyang maka-offend, but at the same time, wag din siyang lumabag sa salita ng Diyos. Kasi meron nung pagkakataon talaga na sa pagsunod mo sa Diyos, makaka-offend ka ng kapwa mo no? So, kaya kay Pablo mismo nagkaroon siya ng struggle dito Tingnan ho natin sa 1 Corinthians chapter 9, verse 19. Sabi po diyan, for although I am a free man, sabi ni Pablo, no? For although I am a free man, not bound to anyone's bidding, I have made myself a slave to all in order to win as many people as possible. Ganda, no? Nung sinabi po ni Paul na ito, no? For although I am a free man, not bound to anyone's bidding, I have made myself a slave to all in order to win as many people as possible. So, makita natin yung focus ni Pablo rito. Ang focus ni Pablo rito ay ma-win niya ang mas maraming tao para sa Panginoon. Kahit na po na ilagay niya ang sarili niya sa pagiging isang slave. So, sukdulang maging isang alipin siya. Mawin niya lang ang soul ng mga tao. No? Kaya one time po, meron akong napanood, no, na ibinidyo niya pa na kumuha siya. Ito po ay pastor ang gumawa. Ibinidyo niya pa na yung mga santo na tinuturing na banal ng mga Katoliko, ang ginawa niya po, pinagpupukpok niya ng martilyo, binasag niya na nakaano siya, no? Naka-video siya. At parang hinahamon niya yung mga Katoliko na kung totoong Diyos na ito, bakit ganito? Kumbaga pinagbabasag niya, mga kapatid. So, bagamat alam po natin, ayon sa turo ng Biblia, na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay kinamumuhian ng Diyos, kahit na nga ba yung gumawa ka lang ng image ay kinamumuhian ng Diyos. Alam nating mali yun, no? Pero, sa tingin niyo po ba doon sa ginawa ng pastor na yon, yung mga tao doon sa paligid ng mga Katoliko, sa tingin niyo kaya na-win niya yon doon sa church nila? I don't think so. Mas lalayuan siya, no? Kasi pwede namang bakit mo kailangan basagin? Bakit mo kailangang in public, sa kalye mo ginawa, binidyo mo pa, in-upload mo pa sa FB? Sa tingin nyo kaya mawiwin niya yung soul ng mga tao na yon? Or mas lalayo sa kanya?
Ito po si Pablo no? Si Pablo, sukdulang ilagay niya ang sarili niya sa pagiging slave. Mawin niya lang yung mga tao. No? Tapos sabi niya sa verse 20, that is, with Jews, what I did was put myself in the position of a Jew in order to win Jews. So kapag kasama niya mga Hudyo, siya po ay nag-aasal Hudyo siya para mawin niya yung mga Hudyo. Sabi po sumunod, with people in subjection to a legalistic perversion of the Torah, I put myself in the position of someone under such legalism. No? In order to win those under this legalism. So, ano pong ginagawa ni Pablo dito? Sabi niya, with people in subjection to a legalistic perversion of the Torah. So, itong mga taong ito ay, kumbaga po, ay sumasalungat na sa itinuturo ng Torah, pero ang sabi niya pa, I put myself in the position of someone under such legalism in order to win those under this legalism. So si Paul, hindi niya iba-violate ang Torah. No? Hindi niya iba-violate ang Torah. Pero para mawin niya yung mga taong lumalapas tangan sa Torah, yung mga taong hindi sumusunod sa Torah, inilalagay niya yung sarili niya dun sa kanilang posisyon. Hindi po ibig sabihin na nilalagay niya yung sarili niya dun sa posisyon ng mga tao na yon na binabiolate niya ang Torah. Hindi po. Inilalagay niya yung sarili niya doon sa katayuan ng mga tao na yon upang maintindihan niya yung mga tao na yon. At ang kanyang hangarin ay mawin niya yung mga taong ito na sumusuway at lumalapas tangan sa Torah. Di ba? Sabi niya, even though I myself am not in subjection to a legalistic perversion of the Torah. So yun, maliwanag po. No? Ibig sabihin, siya mismo, hindi niya binabiolate ang Torah. Pero yung mga taong nagbabiolate sa Torah, lumalapas tangan sa Torah, hindi sinusunod ang Torah, inilalagay niya yung sarili niya doon sa kalagayan nila para mawin niya yung mga tao na yon. Okay? Now, next, verse 21. With those who live outside the framework of Torah, I put myself in the position of someone outside the Torah in order to win those outside the Torah. Ito naman po, yung mga tao na hindi sakop ng Torah, mga Gentiles, no? Inilalagay ni Paul yung sarili niya doon sa position nilang yon na mga Gentiles na mga hindi sumusunod sa Torah para mawin niya lang yung mga tao. Although I myself, sabi niya rito, am not outside the framework of God's Torah, but within the framework of Torah as upheld by the Messiah. So maliwanag po yung ni Paul dito na hindi niya binabiolate ang Torah. Kasi siya mismo nakapaloob sa framework ng Torah, sinusunod niya yon. Pero may mga taong nasa labas ng Torah, hindi sinusunod yun eh. No? At gusto niya pati sila mawin. So, para mawin niya yung mga tao na yon, kailangan lumagay siya doon sa posisyon ng mga tao na yon. Sa verse 22 po, last verse, sabi dito, with the weak, I became weak in order to win the weak. With all kinds of people, I have become all kinds of things, so that in all kinds of circumstances, I might save at least some of them. No? Natatandaan ko po nung araw, nakakabago-bago ko pong born again eh. Palibasa, ako po ay nanggaling doon sa lugar namin na maraming barkada, 30 ho kaming lahat yun may bisyo, lahat umiinom, lahat naninigarilyo, lahat nagda-drugs, lahat nagsusugal. Doon ho ako galing eh, no? Nung na-born again po ako, siyempre natigil na ho lahat yon. Tapos, napalayo na rin kami, napunta na kami dito ng Cavite. Pag napupunta po ako doon, nakikita ko yung mga barkada ko, yayayain pa rin nila ako. No? Yayayain nila ako. Uupo ako doon sa umpukan ng mga nagiinuman. Pero, nakaupo ako doon,
Habang nagiinuman sila, hindi na ako tumatagay. Hindi na rin nila ako nakita naninigarilyo. Hindi na rin nila ako nakasamang nagmamariwana. No? Totally nawala sa akin yun. Pero umuumpok pa rin ako dun sa gitna nila. Nandoon pa rin ako at ako po ay nakikipagkwentuhan pa rin sa kanila. Yun na nga lang, nung lumipat na talaga kami dito sa Cavite, wala na talagang totally kasi ang layo na nun para puntahan ko pa yun araw-araw o linggo-linggo. But what I'm saying is, tayo kasing mga born again Christian, may tendency tayo na dahil na born again na tayo, ayaw na nating makihalubilo doon sa mga tao na dati naman nating mga kaibigan, pero dahil born again na tayo, ayaw na nating makihalubilo sa kanila. Ayaw na nating makisama, ayaw na nating kumbaga po makipagkaibigan dahil na born again na tayo. Ang pakiramdam natin para tayong mamamantsahan nung kasalanan nila kapag tayo'y nakisama sa kanila. Pero dito makita po natin mga kapatid, ang napakagandang prinsipyong itinuro ng Diyos sa atin dito, no? At sa pamamagitan din ng buhay ni Pablo, nakita natin kung papaano si Pablo dahil sa kanyang paghahangad na mawin sa Panginoon ang mga taong ito, siya po'y hindi niya nilayo ang sarili niya. So kaya pwede pala po 'yon, no? Pwede pala na kahit na sa kalagitnaan ng makasalanang sanlibutan, pwede ho tayong makihalubilo nang hindi tayo nagkakasala at mawin natin sila sa Panginoon. No? So, yun po ang simple na lesson na makikita natin dito mga kapatid, na ingatan po natin na wag ma-offend yung mga kapitbahay natin, wag ma-offend yung mga kaopisina natin, wag ma-offend yung mga kaibigan natin, wag ma-offend yung mga kasamahan natin sa bahay. Pero ayun nga po, lahat naman tayo merong kanya-kanyang kahinaan, meron po tayong kanya-kanyang diferensya, kaya from time to time nakukumit pa rin po natin yan no? Pero dito makita natin kung ano yung principle na itinuturo ng Diyos sa atin, na sikapin natin na itong principle na ito ay maipamuhay po natin. Di ba? Kaya kasi masarap din naman na ang kapitbahay mo kaibigan mo 'di ba? Kaysa kaaway mo, hindi ho ba? Mas masarap din naman na yung kasamahan mo sa opisina ay kaibigan mo, hindi mo kaaway at nag-iiwasan kayo. Masarap din naman na yung mga kamag-anak mo ay hindi aloof sa iyo, hindi layo sa iyo, kundi ano mo rin, no? Malapit din sa iyo. So, kaya hindi po natin pwedeng sabihin na wala akong pakialam sa kanila kung ma-open sila or hindi. Hindi po. Kailangan wag silang ma-open, but at the same time, wag din naman po tayong mag-compromise to the point na tayo po ay magba-violate na sa utos ng Diyos. Dahil doon po ay magkakasala na tayo. So yun, pwede po tayong hindi natin sila ma-open na at the same time hindi tayo nagkakasala. Pwede tayong makisama sa kanila but at the same time hindi po tayo nagkakasala. Okay? So yun po mga kapatid, at dito na lamang po magtatapos ang ating pag-aaral ngayong gabi. Very simple, napakadali lang po. Kaya't iyan po ang ating magiging talakayan sa susunod na Biyernes. At siyempre po si Pastor Ed ay siyang mapapakinggan naman natin sa Sunday at sa susunod na Friday. So good night po and God bless us all mga kapatid. Thank you po, Pastor. Thank you po, Pastor. Tayo po ay magsara sa panalangin. At pangunahan po tayo ni Kuya Henry. Okay po, Pastor Yan, narinig ko po. Okay po, okay. Aming amang Diyos, makapangyarihan, dakila at tapat, pinupuri ka namin sa Espiritu at katotohanan. Tunay na kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Ikaw ang Diyos na hindi kami iniiwan at pinabayaan. Amang Diyos, kami ay nagpapasalamat sa lahat ng
tinuro sa aming pag-aaral sa Matthew chapter 17 ngayong gabi.